Tama. Anak ka ba ng Diyos? Tinubos ka ba niya? Born again ka ba talaga? O baka sa pangalan lang? Ligtas ka nga ba talaga? Bakit hindi ka sumusunod sa kanyang mga salita? Yun mga kapatid. Sabi ng Biblia, magi tayong mga sunuring mga anak ng Diyos. Sabi diyan, not fashioning yourselves. Huwag nyo nang gawin pa. Huwag na kayong mangag-asal pa ng dating gawa nyo, ng masasamang pita nyo. Mga kapatid, si pastor dati manginginom. Ako po'y laklakero ng alak. That was 25 years ago, 24 years ago. Pero mga kapatid, simula nung nakilala ko si Kristo, mga kapatid, sinuka ko na yon. Ayaw mong bitawan kasi ayaw mo. Huwag mo sabihin hindi mo kaya, ayaw mo talaga. Ayaw mo kasing sumunod sa salita ng Diyos. Hello, kayo mga anak. Bago ka nakakilala kay Jesus, siguro sinungaling yung iba sa inyo. Mangungupit. Matigas ang ulo, lumalaban sa magulang. Abay ngayong Kristiyano na kayo, huwag na kayo lumaban sa magulang nyo. Amen? Abay sumunod na kayo. Bakit, pastor? Anak ka na ng Diyos eh. Huwag mo nang balikan yung dating buhay mo. Amen? Yung dating buhay mo sa laman, sabi ng Biblia, huwag mo nang balikan. Bakit, pastor? Kasi Kristiyano ka na eh. Sabi diyan na, gaya ng mga anak na matalimahin, huwag kayong mga asal. Diba, sinasabi, ito, asal nito, hayop eh. Diba may mga ganon? Ito, asal nito, aso eh. Para bang, pasensya na for the term, walang modo. Mga kapatid, dapat ang asal natin, anak ka na ng Diyos, dapat makita sa'yo ang pagiging masunuring anak ng Diyos. Hello? Magulang ka. Ang anak mo matigas ang ulo sa'yo. Matutuwa ka? Mapapalo mo eh. Mga kapatid, ganun din po ang Diyos. Hindi po siya natutuwa at ayaw niya. At tayo po ay pinapaalalahanan ng Diyos, mga kapatid, na tayo po ay maging masunuring mga anak niya. Paki-on, sabi ko, para sa live. Itas ibalik dito. Okay? So, wag tayong mag-asal. Kumilos, gumawa, na para bang sa dating mga masasamang pita pa. O si Mary Magdalene, di ba napakagandang halimbawa? Ay babaeng mababang lipad, 7 lalaki, sabay-sabay karelasyon niya. Hello? Pero nung nakilala niya si Kristo, ano nangyari, pastor? Ano nangyari, pastor? Nung nakilala niya si Kristo sa daan, bumalik pa ba siya sa pagiging babaeng mababang lipad? Simula nun, mga kapatid, sumunod na siya sa Panginoon, nagpabautismo siya. At kung nasaan si Kristo at ang kanyang mga apostoles, mga kapatid, nandun din si Mary Magdalene kasunod, sumusunod sa ating Panginoon. At napakarami pang halimbawa, mga kapatid, mga Kristiyano, mga tao dating makasalanan na pagkatapos silang makilala si Kristo, mga kapatid, sabi ko pakiset sa live. Pakiset. Okay, tapos ibigay ka agad sa akin. So mga kapatid, sabi dyan, magi tayo mga masunuring anak ng Diyos. Nakuha po mga kapatid, simple lang naman eh. Magi tayong masunurin. Dati hindi ka masunurin. Tama? Anak tayo ng dyablo. Anak tayo ng kasinungalingan. Kasi sinungaling, di ba si Satanas? Siya ay mandaraya. Mga kapatid. Pero sabi dyan, dahil tayo po ay naging mga anak na ng Diyos, anong sabi ng ating Panginoon? Abay, wag na tayong mamuhay na para bang astang hindi tayo Kristiyano. Tayo, sabi rito mga kapatid, tayo po ay binago na ni Kristo. Yung maayos na si Jay. Tsaka mo ibigay sa akin. Okay? Paharap si Jay yan. Okay? So yun po mga kapatid, ito po'y paalala sa atin. Kasi maraming Kristiyano, pasaway. Parang anak natin minsan, pasaway. Parang anak natin minsan, mas marunong pa sa atin. Parang anak natin minsan para sagot. Makinig, may mga ganun ding Kristiyano kasi. Kaya ang paalala sa atin ng Biblia, magi tayong mga masunuring anak niya. Naintindihan po natin yon? Hello? Salamat po kung naintindihan. Okay, dito tayo, mga ilang talata, ano-ano yung mga kasalanang hindi na dapat nating gawin at dapat talagang hindi mo na gawin at huwag mo nang balikan. Kasi baka mamaya, ang sabi ng Biblia, ayan, malalaman natin dito, no?
Ayan, di ba? 1 Peter. Ayan, ang sabi sa 1 Peter, mga kapatid. No? Because it is written, be ye holy, for I am holy. Yan ang sabi ng Bible, malinaw, di ba? Sabi diyan, kayo nga ay mamuhay sa kabanalan. Bakit, pastor? Sapagkat akong Diyos ay banal. Nakuha niyo, mga kapatid? Malinaw, hindi? May question, wala. Ang linaw, di ba? Hindi ka na anak ng dyablo, anak na tayo ng ating Ama sa langit. Banal siya, sabi ng Diyos. Tama? Sabi diyan, kayo ay mga binanal ko na. Kaya sabi ng Diyos, mamuhay kayo sa kabanalan. Hello? Sapagat nasusulat, kayo'y magpakabanal, sapagat ako ay banal. So mga kapatid, tuksuin ka man ng iba, ay banal yan. Yun naman talagang totoo, hindi ka dapat ma-offend. Kasi binanal na tayo ng ating Ama sa langit. Simula nung tayo po'y pinatawad ng ating Panginoon Yesus sa krus ng Kalbaryo, yung ating mga sala'y pinatawad. Mga kapatid, tayo po ay kanya ng mga binanal. Hello? Kaya tama lang, mga kapatid, sumunod tayo sa Biblia. Mamuhay tayo sa kabanalan at huwag po sa kasalanan. Okay, ano pa? Okay? Eto, malungkot, oh. Sige, mamaya na to siguro. Pero basadahan ko na. Makinig, ha. Sabi sa Bible, sa verse 21, no? Not everyone that said unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. So, wikang Tagalog, hindi ang bawat nagsasabi sa akin o tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Pwede ba nating basahin? Samahan niyo po ako. Okay, ready? Samahan niyo po ako. Ready? Read. Not everyone that said unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. So, wikang Tagalog, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Makinig, may mga taong tumatawag din sa Diyos. Diyos, Diyos, Diyos. Panginoon, Panginoon, Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, hindi sila lahat makakapasok sa aking kaharian. Sino makakapasok doon? Kundi ang mga gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Hello? Papasadahan natin yan mamaya. Dito tayo. Mga kasalanan, mga kapatid, na dapat nating iwasan. Nakuha? Kasalanan dapat kamuhian ng Kristiyano. Hello? Mga kasalanan, mga kapatid, na dapat nating lubayan, isuka, iwaksi. Hello? Sino yung nag-retreat sa inyo? Matt? Andiyan ba si Matt? Nag-retreat ka kahapon, di ba? Natutunan mo yung iwaksi, ang dapat, di ba, ibasura ang basura, iwaksi ang dapat iwaksi. Okay. Ano-ano yung mga salang ito na dapat iwasan ng Kristiyano? Handa na ba kayo makinig? Okay, ito. Punta tayo sa Revelation, no? Sabi diyan, but the fearful and unbelieving and the abominable and murderers and whoremongers and sorcerers and idolaters and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Sa wikang Tagalog. Sabi diyan, no, sa wikang Tagalog, ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre,
na siyang ikalawang kamatayan. Isa-isahin natin ito, mga kapatid. Mga sala, mga kapatid, ulitin ko ulit, lahat ng kasalanan dapat nating iwasan. Amen? At magi tayong maingat na huwag itong gagawin, sapagkat ito ay sala sa harapan ng Diyos. Ang sabi sa atin ng Panginoon, mga kapatid, tayo po ay maging mga masunuring anak ng Diyos. Okay, sabi dyan mga kapatid, no? Una, huwag tayong maging mga duwag. Hello? Nakikinig po ba tayo? Paso, paanong duwag? Huwag tayong maging duwag. Huwag kang maging duwag sa pagsunod mo sa Panginoon. Amen? Huwag kang maging duwag, mga kapatid. Sundin ang kanyang mga kalooban. Huwag kang maging duwag, huwag kang matakot sa mangyayari bukas. Kasi alam na yun ng Diyos. Hello. Minsan kalaban ng mga Kristiyano pag hindi tayo maingat, takot, pagiging duwag sa mangyayari bukas. Ano kaya mangyayari sa amin? Ako po. Ano kaya mangyayari sa mga anak ko? Ano kaya mangyayari sa pag-aaral nila? Ano kaya mangyayari sa kumpanya namin sa aming trabaho? Ano kaya mangyayari sa bukas namin? Puro tayo alala. Puro tayo alala ng alala. Ano sabi ng Panginoon sa Matthew? Hindi niyo ba nakikita yung mga ibon sa parang? Sa impapawid, sorry. Lumilipad sila. Araw-araw may kinakain sila. Ang tanong, yung bang mga ibon nagtatanim? Pero lagi silang may pagkain. Sino nagbibigay? Ang Ama. Nagsisikap silang maghanap. Tama, hindi lang sila nakaupo dyan, tweet, hindi. Lumilipad sila, naghahanap sila ng makakain, hindi sila tamad. Hello. Sabi ng Panginoon, sila nga. Kayo nga mga tao, mas mahalaga pa sa kanila. Sila nga, hindi ko pinapabayaan. Kayo pa kaya pabayaan ko? Nanilikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Hello. Ano pa sabi ng Panginoon? Nakikita nyo ba yung mga bulaklak sa parang sa bukid? Yung mga lilies, yung mga bulaklak? Nagtatrabaho pa itong mga bulaklak na to? Pero bakit kagaganda nila? Mga kapatid, sabi nga ng Panginoon, sila nga binihisan ko ng kagagandang mga kulay. Kayo pa kaya na mas mahalaga kaysa sa kanila? Hello? Mga kapatid, takot sa bukas. Sobrang pag-aalala sa mangyayari sa atin bukas. Pagiging duwag na sumunod sa kalooban ng Diyos. Pagiging duwag, pagiging takot na kapag binigay ko ang buhay ko sa Panginoon, walang mangyayari sa akin. Mga kapatid, naramdaman ko yan. Yan, saksi yung mga kapatid ko na nandito ngayon. Pangarap ko talaga, una pare, sumunod, magsiman. Magsiman, magsundalo. Pangatlo, maging teacher. Okay, magpare, praise the Lord. Nandito tayo ngayon, amen? Okay, pangalawa, magsiman. Bakit siman? Ang daming pera eh. Totoo, hindi. Talaga, makaklase ko ng mga nakasakay na. Dadaan ako sa kanila, tatlong palapag, oh. Napapatingin ako sa bahay niya. Si, Ferdi Labarda. San Andres Juan, di ba? Tatlong palapag yung bahay niya. Sabi ko nun sa sarili ko, Lord, hindi naman ako bobo. Halos ko naman siya sa galing. Pero iba yung plano ng Diyos eh. Si Daniel, nandito. Daniel, di ba saksi ka ng mga kaklase kong seaman? Chief engineer na ng barko. Reunion namin last year. Sinama ko siya. Ay, mga imported ang alak. Mga paborito ko dati yung cognac. Alam mo na, mamahaling alak. Tapos mga branded na sigarilyo imported. Sinama ko si Daniel. Sinama ko lang siya para may witness. Nagdala kami ng mga Bible. Diyan lang sa silang ginanap. Nalimutan ko saan banda eh. Pasong, basta may pasong yun. Di dala ako mga Bible, English Tagalog.
Di, mga kaklase ko, alam naman nila, nagpapastor na ako eh. Pagdating ko roon, sabi ng mga kaklase ko, si pastor, magpipicture taking kami. Eh, nandiyan pa yung mga alak, pulutan at iba pa, mga sigarilyo. Teka, magpipicture-picture tayo. Alam mo, sabi ng mga klase ko, tanggalin natin yung mga alak kasi magpapapicture si pastor sa atin. Mga binaba talaga nila, mga kapatid. Binaba ng mga kaklase ko. Ay, kita ni Daniel yung mga sasakyan, kagagara eh. May mga pinapagawang mga bahay, mansyon, ang gaganda. Mga kapatid, pangarap ko yun. Hello? Nung ako'y bagong Kristyano, sabi ko nung ako'y naging worker ng simbahan, taga-linis ng CR, taga-walis dyan, taga-bunot, kasi binubunot pa namin yung flooring ng simbahan sa Dasma dati. Taga-linis ng kanal dyan, yung worker eh. Typical na worker, taga-walis. Pag sinabi ni Pastor Man, bumili ka po ng palengke, ayan, may pinapagawa si Pastor, utos-utos lang. Sunod lang, alam niyo mga kapatid, nung binigay kong buhay ko sa Panginoon mga kapatid, hello, bilang tao, na ano ko nun eh, sabi ko, ano kaya mangyayari sa akin hanggang taga-walis na lang ba ako ng simbahan? Hanggang taga-linis na lang ba ako ng bawal? Hanggang taga-linis na lang ba ako ng kalat sa labas? Sabi ko, Panginoon, yung mga kaklase ko, mga nakasakay na ng barko, eto ako, worker ng simbahan, taga-walis, taga-linis, minsan walang pambiling damit. Mga kapatid, hello, iba ang plano ng Diyos, amen? Huwag kang maging duwag. Pero alam mo, sa kabilang banda ng aking kaisipan, Panginoon, purihin ka. Kasi kung hindi kita nakilala, Panginoon, malamang, baka siguro ganun na ako. Pasensya na. Baka siguro mga kapatid, may sakit na ako sa babae. Seaman ka eh. Sabi nga ng seaman, di ba? Every port you drop. Ang gaganda ng mga babae sa Venezuela, yung mga Italianang babae, ay mga kapatid, maraming tukso sa barko. Pero mga kapatid, sabi ko, Panginoon, makinig susundin kita. Hindi ko alam kung ano mangyari sa akin bukas, pero Panginoon, masaya ako na sundin ang kalooban mo. Pangunahan mo ako. O makinig. Ay, si Brother Manuel, seaman din ata to eh. Alam mo ba sa Dasma, ilan ang kapitan dyan? 3. Nagseaman. Yung isa na, talaga naging kapitan ng barko, Brother Dennis. Yung isa naman, si Brother Bobby. Kapitan na, chief engineer pa, 2 kurso. Sa akin kasi, engineering lang ako, sa ilalim na ako ng makina. Si Pastor Paul, kilala niyo, Barangco. Kapitan din yan ng barko, seaman din yan. Parang 4 kami ron sa simbahan, sa Lighthouse Lobster, sa Malaysia. Ang seaman eh. Pero mga kapatid, ito yan. Wala akong pinanghihinayangan na sinunod ko ang Panginoon. Hello? Napabuti pa nga yung buhay ko eh. Kaya mga kapatid, huwag kang matakot. Amen? Huwag tayong matakot. Kapag ang kalooban ng Diyos, ito, sundin mo lang siya. Hello? Hindi man lahat tinatawag maging pastor. Pero lahat tayo ay dapat sumunod sa kalooban ng Diyos. Nakuha po mga kapatid? Ano pa? Huwag tayong matakot na magbigay ng oras sa Diyos. Huwag tayong maging madamot sa Diyos. Amen? Hindi ka pa ba masaya? Lunes hanggang Sabado, malaya tayo magtrabaho. Hello? Yung linggo, takot na takot ka. May mga ganun akong Kristyano nakausap eh. Pastor, takot ako eh. Pastor, pinag-OT kami. Pastor, walang pepeso sa pwesto ko. Hello? Araw yun ng Panginoon. Takot ka bang ibigay yun sa Diyos? Paano kung kunin niya yung 6 na araw sa'yo? Halimbawa na lang, kunin niya yung Lunes hanggang Sabado sa'yo. Mga kapatid, huwag tayong matakot. Huwag kang matakot, mga kapatid, makinig, na maglaan ng oras sa Diyos. Pangalawa, huwag kang matakot, mga kapatid, na ibigay ang buhay at kalakasan mo sa Diyos. Paalala, tayo po ay miyembro ng katawan ni Kristo. Hello? Parte po tayo ng katawan ni Kristo bilang isang simbahan. Lahat dapat tayo may pagkilos. Amen? Kabahagi, hindi lang dapat si pastor ang kumikilos. Hello? Hindi lang dapat ako, si CJ, iilang Kristyano, iisa, dadalawang tatay, dadalawang nanay, dadalawang kabataan,
Tayo pong lahat ay miyembro ng katawan ni Kristo. Dapat po tayo, mga kapatid, kumikilos lahat. Amen? Nagtutulungan, nagkakaisa. Kung siya'y nagbigay ng buhay sa Panginoon ng lakas, ng oras, huwag ka ring matakot na ibigay ito sa Panginoon kasi maraming Kristiyano takot ibigay ang kanyang kalakasan sa Diyos. Maraming Kristiyano takot magbigay ng oras sa Diyos. Maraming Kristyanong takot magbigay ng buhay sa Panginoon. Maraming Kristyanong takot magbigay ng panahon sa Diyos. Mga kapatid, ano sabi ng Panginoon? Ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagat ang nagnininga sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Para kanino yon? Una, para sa mga duwag at takot. Anak ka ba ng Diyos? Anak ba tayo ng Diyos? Si Kristo ba'y tinanggap mo na sa buhay mo? Bakit takot ka pa rin? Ba't naduduwag ka pa rin sumunod sa Diyos? Mga kapatid, ang sabi ng Bible, hindi na dapat natin maging gawi, asal at ugali ang pagiging takot. Heto pa, sa larangan ng pananalapi, nagbigay sa atin ng buhay sino? Ang Diyos. Tama? Nagbigay siya ng lakas sino? Ang Diyos. Nagbigay na sa ng trabaho? Ang Diyos. Totoo yun. Sabi ng Bible, ginto, pilak sa kanya lahat. Yung pera natin, alam niyo ba kung saan galing yan? Yung mga currency natin. Ginto, pilak. Saan nakukuha? Sa ilalim ng lupa. Tama? Sa ang Bangko Sentral, makinig, ang Bangko Sentral, hindi sila pwedeng gumawa ng maraming pera pag wala tayong stock na maraming ginto. Kasi ang paggawa ng pera ng Bangko Sentral, nakasalalay sa dami ng ginto ng Pilipinas. Kasi dati ang alam ko, yung pera ginagawa lang pala. Bakit hindi na lang gumawa ng tagpa 5,000? Di ba 5,000 ata pinakamataas sa bill natin ngayon, tama ba? Na medyo malapad siya, kulay brown. 5,000. O sabihin na lang natin, blue bills na lang. 1,000 na lang. Sabi ko na sa sarili ko, ginagawa lang pala yung pera, napipeke pa nga eh. Hello, tama mali? Tama. Pati alam niyo ba yung 1,000 ngayon na parang plastic? Aboy, may peke na. Sabi ko, pambihira no. Talaga tong mga kampo ni Satanas, ang gagaling mandaya eh. Sabi ko nung una, kung palang ginagawa lang ang pera, bakit hindi na magpayaman ang Pilipinas? Gagawin lang pala eh. Ayun pala hindi pwede. May batas pala yun. Kung gaano karami ang ating ginto, yun lang ang pwedeng gawin ng pera ng Pilipinas. Naalala ko na. So, balik tayo mga kapatid. Sa larangan ng pananalapi, ito mga kapatid, makinig. Makinig. Maraming Kristiyano takot magbigay sa Panginoon. Dahil akala nila mawawalan sila. Maraming Kristiyano takot magbigay ng tithes, 10% bahagi. Kasi paano na yung panggastos namin sa bahay? Hello? Tama mali? Lahat tayo may panggasto. Lahat tayo kailangan. Paano na yung matrikula ng anak ko? Paano na yung kinuha kong appliances? Paano na yung pinagkakautangan ko? Tama mali? Paano na yung pagkain namin araw-araw? Sinong walang ganong iniisip? Normal tayong lahat. Tama? Hindi tayo abnormal. Kasi yung mga naglalakad dyan na gumagalaw, yung gumaganon dyan, wala nang iniisip, di ba? Wala silang problema eh. Pero tayo mga kapatid, may iniisip tayo, normal tayo. Ang problema ito, ang dapat nating pagtagumpayan. Huwag kang matakot unahin ng Diyos. Kapag inuna mo Diyos, sabi sa Matthew 6:33, basahin natin to ha. Matthew chapter 6 verse 33. Ano pong sabi ron? Basahin natin yung wikang Tagalog. Takot ka ba? Ang sabi ng Bible, huwag kang matakot. Okay? Matthew chapter 6 verse 33. Okay? Basahin po natin. Ready? Go. Read. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sa wikang Tagalog, basahin po natin sabay-sabay. Ready? Go.
Datapat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian o unahin at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag niya sa inyo. Ang sabi ng Panginoon, unahin natin siya. Kapag inuna mong Diyos, hello, sinungaling bang Diyos? O ikaw sa anak mo, sinungaling ka? Pag nangako ka sa anak mo, sinisikap mong tuparin? Yes. Ganon din ang Diyos. Mga kapatid, kapag inuna mo siya, yung pangangailangan mo, idaharagdag na lang ng Diyos. Hello? Hello? Nung binigay ni Abraham si Isaac para ialay sa Diyos, siya mismong papatay. Sa palagay niyo, hayaan niyo ng Diyos? Mga kapatid, sinubok siya. Pero sabi ron simula nun, anong pangako ng Diyos? Ang lahi mo, Abraham, gagawin kong kasing dami ng mga bituin sa kalangitan at kasing dami ng mga buhangin sa dalampasigan dahil sa kanyang pagsunod sa Diyos. Inuna niya ang Diyos. Napakaraming halimbawa sa Biblia. Sabi sa Malakay, di ba? Pasadahan lang natin ng konti, mabilis lang. Sa Malakay, no? Maraming takot eh. Hindi lang nila nakikita yung pagpapahala ng Diyos. Pinipigilan mo. Hello? Huwag mong pigilan ang pagpapahala ng Diyos sa'yo. Ibalik mo lang yung para sa Kanya, unahin mo lang siya, huwag kang matakot. Magtiwala ka sa Kanya at manampalataya ka. Kasi ang nakikita natin, ito lang. Paano yung pangangailan? Paano? Puro paano. Hindi mo nakikita mga kapatid yung napakalaking Diyos na may-ari ng buong kalawakan na pwedeng magbigay ng pangangailangan mo at sobra-sobra pa. Sapat pa. Malakay chapter 3 verse 9 and 10. Talo na tayo. Sa verse 10, sabi diyan, bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now wherewith said the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing that there shall not be room enough to receive it. Mga kapatid, sabi ng sino nag-utos? Ang Diyos. Dalhin niyo ang inyong mga isapong bahagi, 10% ng ating mga kinikita. Hindi ako nagsabi niyan, kundi ang Diyos. At inyong mga handog. At sabi ng Panginoon, dalhin niyo ang buong isang bahagi sa kamali upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. May makain sa simbahan, sa kanyang bahay-sambahan, mga kapatid. Upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin ninyo, sabi ng Panginoon, ako ngayon, sa bagay nito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kundi ko buksan sa inyong mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na wala ng sapat na sisidang lalagyan. Isa pa lang pagpapala, wala ka ng paglalagyan pa sa dami. Pero bago yun, sabi ng Panginoon, subukin niyo muna ako. Bigay niyo yung parte ko. Mga kapatid, makinig ah. Kung ikaw ay 1 taon, 2 taon, 3, 4 na taon, o kahit ilang taon pang Kristyano, pag hindi mo to ginagawa, mga kapatid, makinig, na ibalik ang parte ng Diyos, pinipigilan mo yung gripo, para bang gripo? Subukan mo yung hose. Buksan mo ng malakas yung hose. Tama? Todo, di ba? Anong labas yan sa dulo ng hose? Bish, di ba ang lakas? Kumuha ka ng tali, yung taling goma na mataba-taba. Habang bukas yung gripo, mga kapatid, yung hose gumaganon, di ba yung gumadaloy, tuloy-tuloy. Yung hose, talian mo ng mahigpit, ano mangyayari? May lalabas sa dulo? Wala, mapipigilan eh. Sisirit siguro. Baka yung hose sumabog pa, di ba? Mga kapatid, ito nagiging problema sa mga Kristyano. Takot na magtiwala sa Diyos. Ang tinitingnan mo lang ito, pangangailangan mo. Hindi mo nakikita yung kahabagan at masaganang biyaya ng Diyos. Abay mga kapatid, listen, tayo po rito sa church, hindi po tayo pabalik nadadagdagan ang ating taon bilang simbahan. Amen? Actually, pang-6 na taon natin ngayon. Pang-7 natin, papasok itong pagpasok, kumpleto na natin 7 taon. Abay, dapat mga kapatid, nag-i-improve tayo rito. Huwag mong pigilan yung pagpapala ng Diyos. Bakit ang bagal? Bakit wala pa rin nangyayari? Hello? Makinig ka. Baka mali ang math mo. Baka hindi mo alam yung 10%. Baka duwag ka, baka takot ka.
Baka takot ka rin magbigay ng first fruits. Baka takot ka rin magbigay ng sacrificial giving. Kaya nga may alkansya na tayo eh. Kahit bata, turuan natin sila. Amen? Na sa darating na December, sama-sama magpasalamat sa Diyos. Turuan natin ang mga anak natin huwag matakot. Magsimula sa'yo. Para pagpalain sila at tayo. Hello? Sino nakita nyo sa Bible nagbigay? Lalong napahamak at naghirap? Wala. Wala ka makikita dyan. Giver, mga kapatid, tapos pinabayaan ng Diyos. Anong sabi ni Haring David? Hindi ko pa nakita ang mga anak ng Diyos simula sa aking pagkabata na namalimos sa daan. Mga kapatid, kung tunay kang Kristiyano, hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen? Hello? Mga kapatid, kasalanan na dapat iwasan ng Kristiyano, pagiging takot. Amen? Pagiging duwag. Bilis natin. Siguro dalawa lang yung aking matatalakay. So mga kapatid, huwag tayo maging duwag sa kalooban ng Diyos. Amen? Young people ka, ngayon pa lang humakbang ka na. Maglaan ka na ng oras sa Diyos. Amen? Magbigay ka na ng lakas mo sa Diyos. Sabi nga ng kapatid ko kanina, habang nagbabiyahe kami, panganay namin, ay pambira, tumatanda na tayo. Diba? Nangihina ng ating mga katawan. Kasi hindi pa tayo makikinig sa salita ng Diyos. Hello? Ano yun? Hahanapin mo, papakinggan ng Diyos, spirit mong papakinggan, pagbingi ka na, pag malabo na mata mo. Abay, habang malakas pa yung tuhod mo. Hello, mga kapatid? Sumama ka na sa simbahan. Hello? Pakinggan mo ng salita ng Diyos. Gawin mo ng kalooban ng Diyos kasi hanggang dito lang naman tayo. Pagkatapos ito, mga kapatid, walang hanggan sa langit, kapiling natin ng Diyos. Hello, mga kapatid? Kaya wag tayong matakot. Wag kang duwag. Nakuha po? Wag tayong matakot. Okay, sumunod. Ano pa pong sabi ng Biblia? Ugali, sala, na dapat nating iwasan. Okay, sabi diyan, ngunit sa mga duwag. Sa wikang English, ang tawag diyan ay fearful. Fearful, matatakutin, mga duwag. Okay, sumunod. Mga kapatid, kapag kalooban ng Diyos, dapat masunurin tayo. Amen? Huwag tayong matakot. O, isa pang halimbawa, bago tayo umalis sa pagiging, huwag tayo maging duwag, si David. Kilala niyo siya? Ang height siguro ni David nung time na yon, mga between 4 hanggang 5, no? Feet nung time na yon. 4, 5, mga ganun, no? O, higit pa ng 5 feet. Si Goliath, anong height ni Goliath? Mas mataas dito. Mas mataas dyan. Nakakita na kayo ng basketball? Yung sinusutan ng bola? Yung ring niya, yung pinaka-ring, 10 feet ang height nun. Si Goliath, napakalalaki ng katawan. Warrior yun eh, ng Palestino. May malaking panangga sa ganito. May malaking espada. May bakal pa sa ulo. Abay, sa dibdib, mga kapatid, meron siyang breastplate pa na bakal. Abay, pambihira, malupit siya. Kumpara kay David, anong armas ni David? Wala siyang daladalang, panangga. Wala siyang bakal sa ulo. Wala siyang bakal sa dibdib. Wala rin siyang bakal na sapatos. Wala rin siyang espadang bakal. Si David, nung lumaban kay Goliath, tumayo ka si Jay. Ganyan lang siya. Alam mo, dala-dala lang ni David, tirador. Dati ang tirador, ano lang yon, ganon, tapos nilalagay ng bato sa dulo, kasi iniikot-ikot. Hindi pa ganon dati, iniikot-ikot. Alam mo, yung mga sundalo, yung si King Saul, nasa 6-footer siya, height niya, takot siya eh. Takot eh. 10 feet. Maghanap kayo ng mga sundalong lalaban. Kay Goliath, walang lumalaban eh. Alam mo, sabi ni David, naalala niya, napatay niya yung oso, napatay niya yung leon, sa pamagitan ng tirador. Lapit siya sa unahan.
lalabanan ko si Goliath. Sabi niya sa kanyang mga kapatid. Yung mga kapatid niya, lalaki, 6 puta na ngayon. Pambira ka. Umalis ka nga dyan, bata. Pasit ka pa, lalabanan mo yung higanteng yan. Ipapakain ka lang yan sa uwak, parang ganun. Talo ka niyan. Abay, nalaman to ng mga sundalo ni Saul. Pumunta ngayon sa hari, yung sundalo. Mahal na hari, meron daw gustong lumaban kay Goliath. Iharap niyo sa akin. Abay, nung humarap kaliit na bata. Anong alam mo, lalabang ka kay Goliath? O sige, sabi ni Haring Saul, isuot mo tong baluti ko, yung pangsundalo niya, isuot mo tong panangga ko, hindi niya nga mabuhat sa bigat Hawakan mo tong espada ko, hindi ko pumano yan. Ano sabi ni David? Meron po akong alam. Yung aking panlaban. Napatay ko po yung oso, napatay ko po yung leon sa pamamagitan po nito. At sabi ni David, lalabanan ko si Goliath sa pangalan ng Panginoon. Nagharap na. Abay, pagharap doon tinatawanan lang siya ni Goliath. Ano ako, aso para batuhin mo? Haha. Tinatawanan siya Alam mo, sabi ni David sa kanya, ikaw, sa ngalan ng Panginoon, pupugutan kita ng ulo, at yung ulo mo, pagkapugot ko, ipapakain ko sa mga buwitre. Alam niyo yung mga buwitre? Yung malalaking ibon na kalbo yung leeg. Vulture, sa wikang English. Yung ang lalaki ng pagka binuka nito yung pakpak nito, mga kapatid, mga higit pa sa 5 feet ang haba ng mga pakpak nun. At yun po ay kumakain ng laman ng tao. Tinawantawanan siya ni David. Ano ko, aso para batuhin mo? Sabi ni David, lalabanan kita at papaslangin kita, pupugutan ko ang iyong ulo sa ngalan ng Panginoon. Aba, hindi pa nakakabuelo si Goliath kasi nga, armado siya Kumuha na ng isang bato si David, pinaikot, sabay, pang! Sapul dito si Goliath at sabi ron sa lakas, yung batong yun na tumama sa ulo, forehead, dito. Sa forehead ni Goliath, mga kapatid, makinig sa lakas, bumaon sa ulo niya. Oh, pastor, ganun ba kalakas? Si David, hindi. Kapangyarihan yun ng Panginoon. Bata, babato, tapos lulubog yung bato rito, hindi. Kapangyarihan po yun ng Diyos ni David, na Diyos din natin. At nung tinamaan siya ng isang bato, alam mo, walang kaabog-abog, sabi ron, si Goliath ay bumagsak na parang poste. Una yung mukha. Alam nyo, nababagsak. Muntik ba? Bumagsak siya, mga kapatid, na parang poste. Bagsak siya, headlong, sabi ron, headlong. Una yung muka, lagapak sa lupa. Pagkatapos yung mga kapatid, kinuha ni David yung espada niya. Kinuha ni David yung espada ni Goliath. Pagkatapos nung kinuha ni David yung espada ni Goliath, medyo mabigat-bigat yun, mga kapatid. Ano nangyari? Sabay, tagpa sa ulo. Hugot ulo. Tapos kinuha niya yung buhok ni Goliath. Ito yung Israel, ito yung mga Palestino, mga supot, mga kapatid. At sabi ni Goliath, heto mga supot. Supot kasi yung mga Palestino, hindi yung papatuloy yung mga lalaki nila. Heto mga supot, yung sundalan yung pinagmamalaki. Alam mo, nung nakita yun ng mga Palestino, takbuhan sila sa takot. Mga kapatid, listen. Si David, hindi takot na sumunod sa Panginoon. Ano magagawa ng tirador? Hello? Laban sa bakal. Matipunong sundalo, bruskong katawan, mukhang bakulaw, 10 feet ang height. Anong laban niya ron? Tapak-tapakan lang siya ron Bali-baliin lang ng boto niya Mga kapatid, pero hindi takot si David. Amen? Hindi siya duwag. Bakit? Alam niya, kasama niya ang Diyos sa buhay niya. Hello po ba? Mga kapatid, wag din tayong matakot na sumunod sa kalooban ng Diyos. Kapag pinag-uutos sa iyo ng Diyos ito, ibigay mo ang oras mo sa Diyos, maglaan ka ng panahon, ng lakas mo sa Diyos, ibigay mo yung resources na pinagkatiwala niya sa iyo, maging matapat ka, wag kang matakot.
Tingnan mo ha, listen, baliktarin natin. Kung natakot kaya, okay, napugutan na ng ulo si Goliath, tama? Natalo ang Palestino, tama? Nagtakbuhan sila kasi ang kondisyon, wag na tayo maglabanan, sundalo-sundalo. Maglaban na lang tag-isang sundalo. Sabi ng mga Palestino, pag natalo si Goliath, magiging nyo kaming alipin. Yung buong Palestino. Magpapaalipin kami sa inyo. Yun na lang ang labanan, dalawa lang. Sabi naman sa isang banda, pag nanalo naman kami, sabi ng mga Palestino, kayo namang Israelita, magiging alipin namin. Isipin mo na lang, makinig ha, kung natakot si David, ano kaya nangyari? Ginawa silang alipin buong bansa nila ng mga Palestino. Mga kapatid, makinig ha, kung pinaiiral mo takot, pagiging duwag sa pagsunod sa Panginoon, mga kapatid, hindi mo nakikita yung pagpapahala ng Diyos, pinipigilan mo. Hello? Huwag mong pigilan, sumunod ka sa Panginoon. Pag pinag-uutos sa atin to ng Diyos, mga kapatid, huwag mong i-withhold. Huwag mong pigilan, mga kapatid. Huwag mong pahintuin ang pagpapala ng Diyos, sumunod ka lang kasi sa pagsunod may biyaya. Hello? There is blessing in obedience. Pero pag hindi ka sumunod, mga kapatid, lugi ka, talo ka, at pwede kang pahamak. Naalala ko tuloy yung anak ni Sister Bilin eh. Talagang alalang-alala kami nun si Ariel. Nagpaalam sa kanya, akala pupunta ng simbahan. Yung pala, naligo sa ilog. Ilan ang kaibigang kasama? 3? O 2 lang? 3, bali 4 sila, tama? Abay, punta rito yung barangay. Pastor, meron daw kabataan sa inyo dyan, pastor, na nalunod po, patay na. Nalunod sa ilog sa Malabag. Pumunta rin daw sa bahay. Alala ako. Pinuntang ko si Sister Belen. Sister Belen, umuwi na ba si Ariel? Kasi dito pumunta yung barangay. Wala pa. Sister Belen, punta natin sa Malabag kasi nalunod daw. Sabi sa akin, dito raw yung bata taga Lighthouse Puntahan namin sa Malabag, punta kami dun sa kabarang barangay, punta kami dun, report kami mga kapatid. Namatay nga. Siyempre, alala rin ako, kahit sabihin natin, wala tayong sala doon, di ba? Pero ang rason, pupunta sa church para, yung pala, diretso ng ilog. Mga kapatid, alam mo, maya-maya, dumating ilang barangay pinunta namin, 3, si Sir Belen, di ba? Malabag, sa kabila, punta kami doon, kasi dito, alam na Ay, pambihira. Bagsak ang balikat ko nun, inabot na kami ng gabi. Kakahanap kay Ariel, katatanong. Pero nasa bahay na. Pero praise the Lord, nagulat kami nung umuwi sa kanila. Natuwa ako Yan, para namin nalunod ka raw. Yun daw ang ano. Pastor, yung kaibigan niya ang nalunod, yung mas matanda sa kanila. Isasalba daw sana niya. Isasalba sana nila, kaso hindi na. Makinig mga anak, listen, kahit tayo mga adult, pag hindi ka sumunod sa magulang mo, pwede kang mapahamak. Tama? Paalam mo sa simbahan, tapos kung saan ka pala pupunta, nakakalungkot. Bakit? Sasabihin na kay pastor ka, nasa church ka, tapos gumagala ka lang pala. Mga anak, huwag gagawin yung gano'n na. Huwag gagawin, mahal namin kayo. Makinig, listen, young people, adult, pag hindi ka sumunod sa kalooban ng Diyos, pwede kang mapahamak. Nakuha niyo mga kapatid. Walang pagpapala pag matatakutin ka. Walang pagpapala kapag duwag ka na sundin ang kalooban ng Diyos. Hello? Wala rin pagpapala kapag hindi ka masunurin sa magulang mo at sa salita ng Diyos. Pwede kang mapahamak, pero may pagpapala kapag masunurin ka sa magulang mo, masunurin ka sa Diyos. Amen? Sa kanyang mga salita tayo po'y masunurin mga kapatid, may pagpapala, pag-iingat, at provision ng Diyos pag masunurin ka sa kanyang mga salita. Mga kapatid, listen, huwag tayong maging duwag na sundin ang kalooban ng Diyos. Kasi pag naging duwag ka,
Mga kapatid, pinipigilan mo ang pagpapala ng Diyos dumaloy sa iyo. At pinipigilan mo rin ang pagpapala ng Diyos na mahayag sa iyo ng buong buo. Mga kapatid, huwag tayong matakot, huwag tayong maging duwag na sundin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Amen? So tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po'y manalangin. Okay, tayo pong lahat ay tumayo at manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Dalangin ko, Panginoon, sa umaga pong ito, O Diyos, kami nga po, Panginoon, iyong kahabagan. Kami nga po, O Diyos, sa iyong patawarin sa aming mga sala. Lalo na, Panginoon, ang pagiging matatakotin, ang pagiging duwag, na sundin ang iyong kalooban, Panginoon, kami patawarin po ninyo at kahabagan. Dalangin ko, Panginoon, tanggalin niyo po ang takot sa amin. Ang pagiging duwag, ang pag-aalinlangang gawin at sundin ang iyong mga salita. Panginoon, palitan mo ito, O Diyos, ng pananampalatayang malaki. Sinabi mo nga po, Panginoon, sa pamagitan ng pananampalataya, ipakikita mo sa amin, O Diyos, ang iyong kadakilaan. Sa pamagitan, Panginoon, ng pananampalataya, ikaw ay aming bibigyan ng kaluguran. Dalangin ko, Panginoon, pawiin niyo po ang takot sa amin, alala, pagiging duwag, na ibigay ang aming buhay sa iyo, ang aming lakas, ang aming panahon, at ang aming mga resources, Panginoon. Sapagkat ang lahat ng ito ay sa iyo rin po, O Diyos, galing. O Panginoon, palitan mo ito ng malaki at matatag na pananampalataya. At tulungan mo kami, O Diyos, na lagi pong makinig, laging pakinggan, laging basahin, unawain, patuloy ang iyong mga salita. Sapagat sa aming pakikinig ng iyong mga salita, pagbabasa, at iba pa, pinalalaki mo at pinalalalim mo, O Diyos, ang aming mga pananampalataya. Minsan pa, O Diyos, purihin ka. Salamat po, O Diyos, sa lahat-lahat ng kabutihan mo sa amin. Purihin ka, O Diyos. Pagpalain po ang bawat isa. Habang nakayukot ng kapigit ang bawat isa. Habang nakayukot ng kapigit ang bawat isa. Mga kapatid kong Kristyano, baguhin natin ang ating mga kaisipan. Amen? Baguhin natin ang ating mga pananaw. Tanggalin natin yung takot sa buhay mo, sa pag-aalala, pangamba, na para bang nagiging tayong duwag na sundin at alamin ang kalooban ng Diyos. Mga kapatid, humakbang ka ng may pananampalataya sa Panginoon. Amen? Sabi mo sa Panginoon, Panginoon, mula ngayon, hindi ako matatakot na harapin ang bukas. Mula ngayon, Panginoon, hindi ako natatakot, O Diyos, na sundin ka sa aking buhay. Mula ngayon, Panginoon, hindi ako natatakot, Panginoon, na ibigay ang aking buhay, ang aking lakas, ang aking panahon sa iyo, ang aking oras. Maglaan ako ng oras sa iyo. At huwag din ako matakot na ibigay ang para sa iyo, Panginoon. Huwag din akong matakot na suportahan ang gawain ng Panginoon. Sapagkat, Panginoon, kapag ito'y aking ginawa, ang pagkapala mo sa akin, O Diyos, ay iyong padadaluhin. Tulungan mo ko, Panginoon, na tanggalin po ang mga takot na ito at pag-aalala sa aking puso. Nasa iyo ko dapat, O Diyos, ipagkatiwala ang lahat, na ikaw ang gumawa ng buong langit at lupa, O Diyos. Dalangin ko, Panginoon, pagpalain niyo po ako, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, ako'y pangunahan po ninyo, O Diyos, at kayo pong patuloy na magpala sa aming buhay. Habang nakayukot ng kapikit, mga kapatid, habang nakayukot ng kapikit, nais ng Diyos, mga kapatid, atin siyang pagtiwalaan. Huwag tayong matakot sa mangyayari bukas. Amen? Alam yun ng Diyos lahat. Nakuha po? Yung future ng pamilya mo, yung future mo, yung future ng ating mga anak, yung future ng trabaho mo, yung future ng iyong negosyo, yung future ng buhay mo, alam yun lahat ng Diyos. Ang kinakailangan lang gawin,
magtiwala ka sa Kanya. Amen? Sumunod ka sa Kanya. Magi tayong mga masunuring anak ng Diyos. Kung yun ang desire sa iyong puso, Pastor, gusto ko rin pong sundin ng Diyos at hindi ako matakot sa bukas, itaas mo yung kamay, papanalangin kita. Salamat. Sino pa? Thank you. Panginoon, Pastor, mula ngayon, susundin kita sa aking buhay. Hindi ako matatakot na harapin ang bukas. Bibigay ko ang aking buhay, panahon sa Diyos. Taas ang kamay. Sino po? Salamat. Ibaba na po natin. Mga kapatid, nagtaas ka ng kamay, ibig sabihin, sa Diyos mo pinapagkatiwala ang lahat. Tama? Yan ang tama. Yan ang dapat nating gawin. Kayo po'y pagpalain ng Diyos. At habang nakayuko ang bawat isa, mga kapatid, habang nakayukot nakapit ang bawat isa, mananalangin ako para sa inyo. Panginoon, pagpalain niyo po Diyos ang aking mga kapatiran. Ang mga mahal sa buhay namin, Panginoon, na nandito. Dalangin ko, Panginoon, nabigyan mo sila, O Diyos, ng tapang, ng lakas ng loob, O Diyos, na gawin ang iyong mga kalooban. Dalangin ko, Panginoon, pagpalain niyo po Diyos ang bawat isa. Dalangin ko, Panginoon, tanggalin niyo po ang takot sa amin ng pag-aalala